Loneliness, depression, fear, insecurities, mistrust. Nakakaranas ba tayo ng mga to? So dapat talaga tayong magpatuloy, no? Kung maka-yes kayo talagang... So, itutuloy natin para makita natin ano ba talaga yung ginawa ng Diyos. Ginawa ba tayo ng Diyos ng dahil dito para maranasan natin itong mga bagay na to? Diba? Hindi. Hindi ito yung plano ng Diyos sa atin. So kung titingnan natin, ano ba talaga yung plano ng Diyos sa tao? Para mabuhay ng maraming gera? Para mabuhay ng malungkot? No, hindi ako naniniwala doon. Kasi sabi niya, God is good. Diba? So, kailangan meron tayong gawin. Kasi, ang tao, patuloy na may ginagawa iyan. Katulad na lang sa pagpapalago ng mga ani natin. Kung ano-anong fertilizers ang naiimbento ng mga tao. Pero bakit marami pa rin gutom? Diba? Kurap. Maraming kurap. No? So, tingnan natin. Sa science, ultrasound. Ang ganda, di ba? Malalaman natin kung ano ang sitwasyon ng baby sa loob ng tiyan ng nanay. Ang ganda, di ba? Pero bakit ginagamit nila sa masama ngayon? Yung iba, pag nakita nila na yung anak nila may depression. Yung iba, ibang bansa, gusto nila ang mga anak nila, babae ba, lalaki? Lalaki. So, ang gagawin nila, kung babae siya, so, yung mga mabubuting bagay na nagagawa ng tao, hindi napapakinabangan para sa mabuti. Bakit? Kasi, hindi natin ginagamit yung wisdom ng Diyos. Ang ginagamit natin, yung wisdom natin at saka yung mga paraan ng tao. Sabi nga sa Isaiah, ayan, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So napakalayo pa ng, kumbaga, ni katiting, wala tayo sa mga paraan ng Diyos. Question mark. So ano yung mga paraan ng Diyos? Meron bang plano ang Diyos para maalis tayo dito sa mga confusion and disorders na to? Meron ba? Yes. Yes daw. Yes. Kung baka yes si Kuya, no? Wala akong makitang video na gumaganon lang eh. So ginanong ko na lang siya. So yes. Meron tayong may mga paraan ng Diyos. So tingnan natin. First, tingnan natin ano ba yung kinreate ng Diyos. So ano ba talaga yung kinreate ng Diyos? Sa Genesis, ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? Sa Genesis. Creation. So creation, anong unang ginawa ng Diyos? Heaven and earth, no? God created heaven and earth, the water and the land, the animals and the plants, doon sa first 5 days. Yun yung creation ng Diyos sa first 5 days. Nung first 5 days na yon, tinignan ng Diyos kung ano yung ginawa niya. Ano sabi niya? Good. Mabuti yung ginawa ng Diyos. Sipin niyo ginawa niya ang heaven and earth, nilagyan niya ng mga animal, ng mga halaman. Nung tinignan niya, maganda. Di ba? Kontento ang Diyos. Good, sabi niya. Pero pagdating natin ng Genesis 1:27, sabi niya, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So ginawa na niya ang tao. Male and female yung ginawa niya.
So, nung ginawa niya ang tao, tinignan niya ulit. Parang painter. Nag-paint muna siya, tapos nilagyan niya ng tao, tinignan niya ulit. Ano sabi ng Diyos nung tinignan niya ulit? God saw all that He had made, and it was very good. Di ba? May improvement. From good to very good. So nakita natin yon. Ang ginawa ng Diyos, ang kinrate ng Diyos is very good. Hindi mga disorders na yan. So after God created heaven and earth, land and water, animals and plants, He found it good. But after God created man and woman, He found the creation not just good, but very good. So God created man in His image. In the divine image, God created him. What better demonstration of God's love that being created in the image of Creator? Diba? Kung hindi tayo mahal ng Diyos, bakit hindi na lang niya from the image nung nandyan na? Image ng, bakit nasabihin kung image ng animal? Diba? Baka mamani Pacquiao tayo. Kukumpara na naman ang tao sa mga... So, tingnan naman ninyo ang ginawa ng Diyos. Kung painting mo yan at ikaw ang gumawa niya, ang sasabihin mo, very good, di ba? So man is meant for friendship with God. Ito yung sinasabi niya sa Genesis 3:8-9. So ito yung tao at ito yung Diyos. But man, in the exercise of his God-given gift of free will. So meron tayong free will nung kinreate tayo ng Diyos. Hindi niya tayo kinreate na robot. So pipili tayo kung ano gusto natin. Ways ng Panginoon o ways natin. Yun yung nangyari kay Adan, di ba? Tsaka kay Eva. Isa lang ang pinagbawal sa kanila. Kadami-dami nilang pwedeng kainin prutas. Pagdating doon sa gitna ng Garden of Eden, hindi nila pwedeng kainin yung prutas ng puno. Pero anong ginawa nila? Mas pinili nila na malinlang tong ahas. So pumasok ang original sin. Nagkahiwalay ang tao at ang Diyos. Ito yung naging hadlang sa tao at sa Diyos. Pero hindi doon natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi, ganun man yung nangyari kay Eva at kay Adan, natatandaan niyo yung kwento? Nung kinain na nila yung prutas ng mansanas. Mansanas kasi yung parati sinasabi doon, no? Yung prutas ng kaalaman ng tama, ng fruit of knowledge. No? Nung nakain na nila yan, nakita nila na hubad sila. So nahiya sila sa sarili nila. Dumating ang Diyos. Sabi niya, Adan. Anong ginawa? Nagtago siya. So dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila, sa tao na ginawa niya, naghabi siya ng dahon. Ganda ng drawing, no? Naghabi siya ng dahon. Tinampan niya sila. So ganun ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Pumunta naman tayo kay Cain at Abel. Nung napatay ni Cain, minarder ni Cain si Abel, yung kapatid niya, anong sabi ng Diyos? So the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, vengeance will be taken on him sevenfold. And the Lord appointed a sign for Cain, so that no one finding him would slay him. Ganon kamahal ng Diyos tao. So kahit nagkasalat siya, nilagyan pa rin niya ng tanda na hindi siya pwedeng patayin. Dahil ang papatay sa kanya, sevenfolds ng vengeance ang mararanasan niya. So nagkasala pa rin ang tao. Dire-diretso yan, dire-diretso nagkakasala ang tao. Hanggang napakalupit na ng kasalanan ng tao. Anong ginawa ng Diyos? Magkakaroon ng baha. So sino naligtas sa baha?
Si Noah. Diba? Si Noah at yung tatlong anak niya. Yung tatlong anak niya, tsaka yung mga asawa nila. So, 4 na pares na tao, at saka yung mga pares-pares na bawat klase ng animal ang naligtas. So, nakita natin, ganun kamahal ng Diyos ang tao. Dahil nagkakasala na sila, so mahal pa rin niya, niligtas pa rin niya yung mga mabubuti. So, pagdating natin kay Abraham, so ito yung kwento ni Abraham, nakipagkasundo ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abram pa yung pangalan niya noong una. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you." So ito yung kasunduan ng Diyos kay Abraham. Ganon din ang kasunduan niya kay Isaac. Pagdating din kay Moses at pagdating kay King David. So continuous, makikita natin sa Old Testament, continuous ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Dire-diretso yan. So ang pag-ibig ng Diyos, gusto niyang i-share, nag-create siya ng tao, pero yung tao nagkasala, pero dire-diretso pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. So ang pag-ibig ng Diyos sa tao, hindi lang yung pag-ibig na nag-create siya para maiparamdam niya yung pag-ibig niya. Kundi ang pag-ibig na to is nagpapatawad din. Kasi, sabi niya, ang pinakamagandang portrait o kwento na pwede natin pagbasihan sa pag-ibig ng Diyos ay itong kwentong ito. The Prodigal Son. Diba? Actually, yung title niyang Prodigal Son is, hindi lang siya yung bida. Ang bida dito, silang tatlo. Yung tatay at yung dalawang magkapatid. Sa kwentong ito, kung titignan natin, sa tradisyon ng mga Jewish, kapag kinuha mo yung